Itago mo na lang ako sa pangalang Grace. Nais ko lang magbahagi ng isang maikling kwento tungkol sa kababalaghan na naranasan namin. Una ay hindi ko talaga yun pinaniniwalaan. Ngunit noong dumating na yung araw na naranasan ko yun, ayun na din ang oras at simula na naniwala ako sa mga kung anong nilalang ang nakakasama natin dito sa mundong ibabaw. Merong mga tao na nasasaktuhan o sa madaling sabi ay minamalas makaranas ng kababalaghan. Lahat naman tayo ay pwedeng makakita, pwede din namang hindi. Ang sabi pa yung mga mahihina ang pananampalataya sa Diyos, yun daw ang madalas mapagpakitaan o mapagparamdaman ng kung anong nilalang. Nakatira kami sa dulong bahagi ng probinsya. Malayo kami sa kabihasnan. Kailangan pang bumiyahe ng mahigit 1 oras bago ka makarating sa kabayanan. Payak at tahimik, yan ang aming lugar. Halos magkakalapit ang mga bahay naming magkakamag-anak. Napapalibutan ng mga malalaking puno ng mangga. Maraming halaman, lalo na ng gumamela at ng sampagita. Laro lang ang tanging ginagawa naming magpipinsan. Taguan, habulan, at minsan ay umaakyat sa puno ng mangga. Doon na din kinakain ng bunga sa taas. Sa musmus na edad ay maagang umibig ang aking mga pinsan. Nung una, akala ko ay wala lang yun. Nandyan yung pagpapapansin, pasimpleng ngitian, at sulyapan. Pangalanan na lang natin ang pinsan ko na si Gigi at Tintin. Halos pantay lang ang mga edad namin, ngunit mas maaga silang nakaramdam ng pagkasabik. Alam niyo na kung anong ibig kong sabihin. Si Tintin ay lumaki na ang lola namin ang kasama niya. Si Gigi naman ay solong anak. Kaya magtataka ka talaga kung papaanong nakarating sila sa ganoong pangyayari sa mga buhay nila. Dumating ang araw na nawalan sila ng ganang lumabas ng bahay at makipaglaro sa akin. Nabalitaan ko noon na tumigil din sila sa pag-aaral. Dahil sa bata pa ako at napapaligiran na ako ng mga matatanda, ay wala man lang magsabi sa akin ng kung anong dahilan. Nasa iisang compound lang kami noon, pero parang pakiramdam ko na merong harang na pumipigil para makita ko sila. Lumipas ang buwan at binaliwala ko na lang at tinuloy ang araw-araw kong pamumuhay. Papasok sa eskwelahan, uuwi at mag-isang maglalaro sa labas ng bahay. May isang araw na nagkukumpulan ang ilang matatanda at ilang tiyahin ko sa may ilalim ng puno. Nasaktong naupo lang din ako dahil andun si nanay na sa pakiwari ko ay nakikipag-tsismisan. Sa pagkakarinig ko ay ilang gabi na daw may naririnig na iyak ng sanggol doon sa may kawayanan. Paanong magkakaroon ng sanggol ay wala naman tayong nababalitaan na may buntis o kaya ay nanganak dito sa atin. Wika ni nanay. Aba, ay baka tiyanak yun. Nakakatakot naman yan. Wika ni Tia Lolet. Sino namang maglilibing ng sanggol sa kawayanan? Diyos ko po. Ay wala naman yatang puso ang gumawa nun. Wika ni nanay. Ang sanggol na intensyong ilibing agad at patayin ay nagiging masamang espiritu daw at nagiging tiyanak. Wika ni Tia Lolet. Pinalayo na ako noon ni nanay dahil baka kung ano pa daw ang marinig ko sa usapan nila. Agad namang umalis ako at napunta na sa may likod ng bahay.
Kinagabihan na hindi ako makatulog noon. Nakahiga lang ako at iniisip pa din kung ano bang nangyari sa dalawa kong pinsan. Nang maya-maya ay may kung anong ingay ang aking naririnig sa labas. Sumilip ako sa may butas. May naglalakad sa labas at nakabunsol ito. Madilim at tanging yun lang ang ilaw sa labas. Hindi ko maaninag kung sino ang mga yon at mukha ding sa may kawayanan ang punta ng mga ito. Humiga na ako noon at iniisip ko na lang na baka kapitbahay lang yon. Pero bago ko pa ipikit ang mata ko, ay may narinig akong iyak ng sanggol. Para itong galing sa ilalim ng lupa. Basta alam ko, sanggol yun. Kinabukasan ay nakwento ko yun kay nanay na meron akong nakitang tao na may dalang bunsol papunta sa kawayanan. At may narinig din akong iyak ng sanggol. Akala ko ay binaliwala lang ni nanay ang sumbong ko sa kanya. Pero makaraan lang ang 2 o 3 araw, ay nakita ko siya kasama ang ilang kapitbahay na nag-uumpukan sa may malapit sa kawayanan. Lumapit ako doon saglit, pero dahil sa ayaw ni nanay na makiusyoso ako doon, ay agad niya din akong pinaalis. Kaya naman nakasilip lang ako sa bintana. Hindi ko mawari kung ano ang nangyayari doon. Lumabas na lang ako at nang paglabas ko ay nakita ko si Gigi sa may ilalim ng mangga kung saan madalas kaming tumambay. Nilapitan ko siya noon. Nakatingin lang siya doon sa mga taong nag-uumpukan sa may kawayanan. Pansin kong pumayat ito. Malalim ang mga mata. Parang namumugto ito. Kamusta ka na? Nagkasakit ka ba kaya hindi ka lumalabas? Alam mo ba kagabi, nakarinig din ako ng iyak ng sanggol. Katulad ng ilang kapitbahay natin. Ikaw ba? Narinig mo din? Wika ako. Maraming beses. Gabi-gabi. Walang tigil na pag-iyak. Halos hindi na ako makatulog dahil sa iyak na yun. Dahil sa sanggol na yun na parang galing sa ilalim ng lupa. Wika ni Gigi. Sunod nun ay nagmamadali siyang tumakbo papalayo sa akin at umuwi na ng bahay. Naiwan ako sa ilalim ng puno na takang-taka. Hanggang sa mapalingon ako sa bintana nila Tintin. Nakasilip ito at nang mapansin niya na nakatingin ako ay agad nitong sinarhan ng mabilis ang bintana. Iniisip ko noon na ano bang nangyayari sa kanilang dalawa? Bakit sila nagkakaganon? Anong problema nila? Nakita ako ni nanay at agad akong pinapasok sa loob ng bahay. Pinagmamadali pa ako. Parang nagkakagulo na noon. Sumilip na lang ulit ako sa may bintana. Dumaan ang ilang kalalakihan na may bitbit na tela at parang merong laman ito. Nakasunod ang mga taong nag-uumpukan sa kawayanan. Pagkatapos ay sinakay yon sa isang tricycle. At sabi ng nanay ay dadalhin daw ito sa barangay. Pero ano ang laman ng tela na yun? Tanong ko sa sarili ko. Lumabas ako noon at pumunta sa kawayanan. Nadatnan ko na parang may kakaiba sa lupa doon. Parang may hukay. Parang pinaglibingan. Lumamig ang buong paligid noon at maya-maya ay may humawak bigla sa balikat ko. Nakaramdam ako ng kaba noon. Pero nung lingunin ko ito, si Tintin pala. Ginulat mo naman ako. Ikaw pala yan. Bakit ngayon ka lang lumabas? Tingnan mo, parang may nilibing dito sa hukay. Sayang nga lang at hindi ko nakita kung ano yun. Baka aso or pusa. Ano sa tingin mo? Sanggol.
Mahinang wika ni Tintin. Sa mga oras na yun ay natulala ako nung sinabi niya yun. Hindi ko na din alam kung ano pa ang maaari kong itanong sa kanya. Parang umurong ang dila ko. Pero dahil na-curious ako noon, kaya natanong ko sa kanya kung kanino. At nanlaki ang mata ko nung sabihin niyang sa kanya. Dahil sa kapusukan ay nagawa nila ang isang kasalanan. Parehas pa silang bata ng nobyo niya. At kung papaano nila ginawa at saan, ay hindi ko na lang din idedetalye. Hindi pa ako maaaring magbuntis dahil bata pa ako. Ipinaalam ko yun kay Lola pero nagalit ito sa akin. Kaya naman nagdesisyon kami na tanggalin ito. Gabi-gabi akong kinokonsensya. Gabi-gabi akong nananaginip ng isang sanggol. Gabi-gabi kong naririnig ang iyak niya. Wika ni Tintin. Wala akong masabi ng mga sandaling yon. Wala akong sapat na kaalaman sa mga ganong pangyayari dahil pare-parehas lang naman kaming musmos. Humingi siya ng pabor na kung maaari ay huwag kong ipagsasabi ang mga nalalaman ko. Nangako naman ako noon na wala akong pagsasabihan na kahit sino. Kinagabihan habang kumakain kami nila nanay at tatay ay napag-usapan nila ang tungkol sa nakuha ng mga kapitbahay namin doon sa lupa sa Kawayanan. Nanlaki ang mata ko nang sabihin ni nanay na maliliit na buto ng tao ang nakita doon. At hindi lang isa, 2 kalansay ng sanggol ang nakita doon noong isang araw. Hating gabi na at hindi ako dinapuan ng antok. Iniisip ko ang nakwento ni nanay at naiisip ko din si Tintin. Kung gano'n ay kambal pala ang sanggol na nilibing niya doon. Nanlulumo talaga ako. Paano niya yun nagawa? Habang iniisip ko yun ay pumasok si nanay sa kwarto at pabulong itong nagsalita. May naririnig daw siyang iyak ng sanggol. Pakinggan ko rin daw. Siguro ay hindi matatahimik ang mga kaluluwa ng sanggol na nilibing dyan sa Kawayanan. Kaya hanggang ngayon ay nagpaparamdam pa din ito. Wika ni nanay. Pero ano po nanay ang dapat nating gawin? Dapat po bang hanapin ang magulang ng mga sanggol? Marahil ay dapat ganun nga. Alayan niya ng dasal at bulaklak. Baka sakaling matahimik ang kaluluwa ng mga sanggol. Pero paano? Hindi naman natin alam kung sino ba ang mga ina ng sanggol na yon. Kinabukasan ay kinausap ko si Tintin at nakwento ko na baka pwedeng mag-alay siya ng dasal at bulaklak sa anak niya. Pumayag naman ito at pasekreto kaming pumunta doon sa Kawayanan para walang makakita sa amin ni Tintin. Mataimtim na itong nagdasal at humingi ng kapatawaran sa nagawa niyang kasalanan. Nawa ay matahimik na ang kaluluwa ng mga anak niya. Ngunit kahit nagawa naman ni Tintin, ay gabi-gabi pa ding nagpaparamdam ang kaluluwa ng sanggol. Patagal ng patagal ay lumalakas ito. At halos sa lahat na kami ay narinig na ang iyak ng sanggol na parang galing sa kailaliman ng lupa. Bakit kaya ayaw pa ding manahimik ng mga kaluluwa ng mga anak mo, Tin? Gabi-gabi pa din silang nagpaparamdam. Nakakatakot na. Mga anak, isa lang ang sanggol na binaon ni Lola sa lupa sa Kawayanan. Wika ni Tintin. Ha? Ano? Pero sabi ng nanay, 2 sanggol ang nahukay ng mga kapitbahay doon.
Kung ganon, meron pang isa na nagbaon doon sa lupa ng sanggol. Pero sino? Makalipas ang ilang buwan, nabalitaan naming pumanaw na ang pinsan naming si Gigi. Ang sabi ng nanay niya ay tinamaan daw ng malubhang sakit. Pero hindi nito masabi kung anong sakit yon. Lubos ang lungkot namin ni Tintin dahil ang tagal niyang hindi lumabas ng bahay. Yun pala ay may malubha na pala itong sakit. Nagpatuloy naman sa pag-aaral si Tintin at nang makatapos ito ay nagdesisyon siyang magsilbi sa simbahan sa bayan namin. Nagmadre po siya. Sa katagalan ng panahon na lumipas ay naglaho na din ang gabi-gabing pag-iyak ng sanggol. Naging nakakatakot na lang na kwento yon at naging misteryo para sa mga kapitbahay namin dahil hindi nila nalaman kung sino ba ang ina ng mga sanggol na yon. Tanging ako lang ang nakakaalam, kami lang ni Tintin. Ngunit palaisipan sa amin kung sino pa ang isang ina na naglibing ng sanggol doon sa may kawayanan. Ngayong malaki na kami ay nauungkat ang nangyaring pagkamatay ni Gigi. Ang sabi ng ibang kapitbahay ay na-impeksyon daw kaya daw ito namatay. At kagagawan daw yun ng magulang nito. Matagal na din pong pumanaw ang nanay ni Gigi. At base nga sa usap-usapan ay pinilit nitong ipalaglag ang pinagbubuntis ng anak niya. Pero dahil sa nilihim nila at ayaw nilang ipaalam sa iba, napahamak si Gigi at nanghina ang pangangatawan. Sa sobrang tagal ng nangyaring yon ay hindi na namin maisip kung totoo pa ba ang mga usap-usapan na yon. Walang may alam. At kung si Gigi man ang isa sa ina na naglibing ng sanggol sa kawayanan, ay siya lang din ang makakapagsabi nun. Pero wala na siya. Patay na din siya.